Kumusta? Pag-usapan natin ng AI. Kasi sa totoo lang, hindi sapat na powerful lang ang isang system, di ba? Kailangan din itong maging compliant at responsable. So ngayon, yan mismong gagawin natin. Isipin nyo, tayo yung mga arkitekto at bubuo tayo ng isang detalyadong blueprint para sa isang AI solution na matatag, secure at syempre responsable. So, anong plano? Ito yung magiging blueprint natin. Magsisimula tayo sa pundasyon. Yan yung mga principles ng responsible AI. Tapos, dahan-dahan nating itatayo yung bawat parte, mula sa pag-define ng mga boundaries hanggang sa pag-secure ng buong istruktura. Tara, simulan na natin. Alam nyo, parang sa paggawa lang ng isang building yan. Bilang isang arkitekto, hindi ka basta-basta nagtatayo. Inuuna mo yung mga pinaka-critical na parte. So, sa ating AI blueprint, sisimulan natin sa paglalatag ng isang matibay na pundasyon. Bakit? Para masigurado nating matatag ang lahat ng itatayo natin sa ibabaw nito. Okay, let's get to it. Unang parte ng ating blueprint at masasabi kong pinaka-importante sa lahat ay yung pundasyon. At ang pundasyon nito ay itatayo natin gamit ang mga prinsipyo ng Responsible AI o RAI. Tandaan nyo to. Ito ang mismong core ng design natin, kaya hindi ito pwedeng i-compromise. So, ano ba talaga yung RRI na yan? Well, isipin niyo siya as a non-negotiable starting point. Kumbaba ito yung baseline. Tinitiyak nito na anumang AI system na ide-design natin o kahit i-assess pa lang ay ligtas, secure at sumusunod sa lahat ng patakaran. Ito yung nagbibigay ng tiwala at integridad sa AI natin. At para maging gabay natin, merong 6 na core principles ang Microsoft. Itong 6 na to, ito yung magiging parang compass natin sa bawat desisyon na gagawin natin, sa design man yan o sa governance. Okay, isa-isahin natin tong 6 na haligi na to. Una, fairness. Importante to para walang naiiwan o nadedehado. Pangalawa, reliability and safety, kasi dapat predictable at laging ligtas yung resulta. Pangatlo, privacy and security, dahil sakrado ang data ng user. Pang-apat, inclusiveness, para masigurong ang AI ay para sa lahat. Pang-5, transparency, para malinaw sa atin kung paano ba to nagdedesisyon. At syempre, panghuli, accountability, dahil sa dulo ng lahat, tao pa rin ang may responsibilidad. Ngayon, paano natin to i-apply? Dito papasok yung structured review. Magsimula tayo sa 2 malaking tanong. Una, ano ang layunin ng solusyon? Kailangan super linaw sa atin. Para saan ba to? Sino gagamit? Ano yung mga limitasyon? Pangalawa, paano natin proprotektahan yung data? Dito pumapasok yung konsepto ng data minimization. Ibig sabihin, gamitin lang yung absolute na kailangan. Kailangan din nating i-classify yung data, protektahan yung PII o personal information, at syempre magkaroon ng malinaw na data retention policies. Okay, sunod nating titingnan ay yung gawin ng mismong AI model. Sumusunod ba to sa instructions natin? Ligtas ba to lalo na sa mga di pangkaraniwang sitwasyon o yung tinatawag na edge cases? At pinaka-importante, sigurado ba tayong hindi ito gumagawa ng harmful or misleading content? Pagkatapos niyan, isasagawa natin ang fairness and bias review. Dito titingnan kung patas ba yung epekto ng AI sa iba't ibang grupo ng tao at sisiguraduhin nating representative yung training data para maiwasan yung bias. At para makumpleto yung pundasyon natin, kailangan nating pagtuunan yung user experience at governance. Sa UX, simple lang. Ang susi ay transparency. Kailangan alam ng user na AI yung kausap niya at naiintindihan niya yung mga limitasyon nito. Sa governance naman, ito yung pangmatagalang plano. Dapat meron tayong incident response plan, regular na pag-monitor sa performance ng model, at malinaw na plano kung kailan ito kailangan i-retire o palitan. Ayan, so matatag na ang ating pundasyon. Anong susunod? Oras na para itayo ang mga pader at tukuyin ang mga hangganan. At dito papasok ang isang napakahalagang konsepto, ang data residency. Ito yung critical na tanong na dapat masagot ng bawat arkitekto. Saan nga ba nakatira ang data ng AI mo? Kasi yung pag-alam sa physical at geographic na lokasyon ng data, yan ang susi para manatili tayong compliant sa iba't ibang regulasyon. Ang data residency ay tumutukoy sa physical location kung saan iniimbak at pinoproseso yung customer data. At kasama diyan lahat mula sa prompts, context, logs hanggang telemetry. Bilang mga arkitekto, sobrang halaga na maintindihan natin to para sa bawat isang component ng AI solution natin.
So, paano natin gagawin to in practice? Ito yung 5 best practices. Una, piliin yung tamang rehiyon para sa data nyo based sa mga regulasyon. Pangalawa, i-configure yung mga tools tulad ng Copilot Studio para i-enforce yung mga policy na yan. Pangatlo, bantayan maigi yung mga custom connectors, baka kasi yan yung maging daan para makalusot yung data sa boundaries. Pang-apat, i-dokumento ang lahat, saan galing at saan papunta yung data. At panglima, siguraduhin na kahit yung backup and recovery systems nyo compliant din. Okay, so may pundasyon na tayo, may mga pader na. Anong susunod? Siyempre, kailangan nating i-secure yung mga pinto. Kailangan natin ng matibay na access controls para sa data at sa mga models natin. May 4 na key principles tayo dito. Una, least privilege. Simple lang ang ibig sabihin yan. Ibigay lang ang access na talagang kailangan, wala nang iba. Parang susi lang, di ba? Pangalawa, role-aligned partitions. Ihiwalay yung data ayon sa function. Iba yung data ng finance, iba yung sa engineering. Pangatlo, clear ownership. Dapat malinaw kung sino ang may-ari at responsable sa bawat data. At pang-apat, auditability. Dapat bawat access, bawat galaw, may record. Okay, tingnan natin itong secure na daloy ng data retrieval. Ganito yan. Nagsisimula lahat sa prompt ng user. Pero bago pa man gumalaw yung AI, dadaan muna yan sa isang policy check. Tanong, may permiso ba tong user na to? Kung oo, hahanapin na niya yung impormasyon sa search index. Pero teka muna, bago ibigay sa AI, dadaan muna yan sa isang sanitization layer para tanggalin ang anumang sensitibong detalye. At kapag malinis at safe na, saka pa lang ito gagamitin bilang model context para makabuo ng tamang sagot. Galing mo? At para sa pinakahuling parte ng ating construction, kailangan nating mag-install ng, sabihin na nating, surveillance system. Isang kompletong record ng bawat pagbabago. At dito na papasok ang audit trails. At eto, pakitandaan, ito yung pinaka-critical na punto dito. Dapat ang kinukuhang record ng logs ay yung metadata, yung data about the data, at hindi yung mismong content. Bakit? Para maiwasan natin yung hindi kailangan na exposure ng sensitive na information. It's all about privacy and security. So ano-ano ba ang dapat nating i-record pagdating sa mga pagbabago sa model? Well, kailangan nating i-audit yung buong life cycle niya. Mula sa pagre-register ng bagong version, sa anumang pag-tune o pag-update, sa pag-promote niya from dev to test to prod, at maging sa mga rollback. Pati yung mga access attempts, lahat yan dapat may record. At ganun din sa data, kailangan nating i-audit bawat interaction. Kailan pumasok yung data sa system? May binago ba sa schema or structure niya? Nilinis ba o nilagyan ng sensitivity label? Inilipat ba sa ibang region? Sino ang sumubok na mag-access? Lahat yan, kailangan nakalog. Walang lusot. Ang maganda dito, may mga platform na tutulong sa atin tulad ng Azure. Ang Azure AI Foundry, halimbawa, meron siyang activity logs na sentralisadong nagtatrack ng mga administrativo actions. At ang aganda pa, pwede mo itong i-export sa Azure Monitor, sa Log Analytics o sa mga CIETM tools tulad ng Microsoft Sentinel para sa mas malalim na analysis at security monitoring. Ayan, so kumpleto na ang lahat ng piyesa. Ngayon, let's take a step back at tingnan natin yung buong blueprint na binuo natin. Ito na yung resulta ng masusing nating pagpaplano at pagdidisenyo. So, sa kabuuan, itong compliant AI solution natin ay nakatayo sa 4 na matitibay na haligi. Una, yung foundation na binuo sa 6 na core principles ng responsible AI. Pangalawa, yung boundaries na tinukoy ng mahigpit na data residency controls. Pangatlo, yung security na sinigurado ng least privilege access controls. At pang-apat, yung oversight na pinapanatili sa pamamagitan ng kompletong audit trails. Sundan ng DX Labs para sa karagdagan kaalaman.